3 taon akong nagtrabaho sa dagat para sa pinsan ko para manghuli ng hipon. Bawat taon, tumutulong akong kumita ng 5 milyon. Ngunit sa araw ng dibidendo sa katapusan ng taon, ibinigay lang niya sa akin ang 30,000. At pinagsabihan pa akong bansot na may asul na mata sa harap ng buong baryo. Hawakan mo na, Lin Shen. Wala kang bangka, wala kang kliyente, wala kang kapital. Mabuti na lang at nakakasama akong kumain sa iyo. Si Lin Shen, ang may asul na mata, kakaiba talaga. Pero talagang magaling sa paghahanap ng lobster. Sayang, wala tayong bangka. Kahit gaano pa kagaling ang walang bangka, kailangan pa ring umasa kay Lin Qiang. Nagsasabi na kulang. Lin Shen, ikaw ay para lang talagang nagtatrabaho sa dagat. Huwag mong masyadong pahalagahan ang sarili mo. Sa 3 taon na ito, umaalis ako ng barko ng 3:00 ng madaling araw. Kahit na malakas ang hangin at alon, pumupunta pa rin ako sa dagat. Ang unang kita mo mula sa 5 bangka, ay ang huli kong inahanap para sa iyo. Lin Shen, anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang itanong. Sa 3 taon, sulit na ba ang 30,000? Shenzi, dapat maging kontento ka sa buhay. Maaga namatay ang magulang mo. Noong araw, hindi ka ba inalagaan ng pamilya Lin? Kaya ka nandito ngayon. Huwag mong kalimutan. Noong bata ka, kaninong pagkain ang kinakain mo? Ngayon, nakahanap ka na ng ilang alimango. Gusto mo na namang magbago ng ugali. Pagkain noong bata pa. Nagsimula akong magtrabaho sa barko noong 16 na anyos ako. Matagal ko nang nabayaran iyon. 2 araw sa dagat, pasensya na. Noong 20 anyos ako. Sino ang naghintay sa'yo hanggang 3:00 ng umaga? Naghahanap ng hipon sa panganib. Iyon din ay pagkakataon na ibinigay ni Qiang sa'yo. Wala pang barko ng pamilya Lin. Saan ka pupunta para kumita? Sa loob ng 3 taon, tinulungan ko siyang gawing isang sirang barko na nakakuha ng 5 malalayong barko sa labas. Deep sea. Habang sinasabi, mas lalong nawawala sa tamang landas. Akala niya siya ang boss. Ako pa rin nakatira sa likod ng pantalan. Pabahay na may butas ang bakal. Ito ang mga alituntunin na ibinigay ninyo. Tinatanggap ko ang utang na loob. Ngunit hindi ako utang na kailangang bayaran habang buhay. Lin Shen, gusto mo bang magdulot ng gulo ngayon? Ayaw ko na ng pera. Mula ngayon, hindi na ako sasakay sa iyong bangka. Hindi ka sasakay sa aking bangka. Anong dala mo sa dagat? Sa mga asul mong mata, nakatayo sa dalampasigan tinitingnan ang dagat. Ha ha ha, bumili ako ng sarili kong bangka. Bumili ng bangka. Ilang pera ang meron ka? 8,000. 10,000. Huwag kang magmalaki sa gubat. Kapag nawala ka sa pamilya Lin, hindi ka na makakatayo sa daungan. Tandaan mo, ang mga bangkasa na yon, mga kliyente ng langis, ako ang nagtagumpay dito. Kung gusto mong mag-isa, subukan mo. Susubukan ko. Shenzi, talagang hindi na siya sumasakay sa barko ni Lin Qiang. Hindi na. Nalilito. Wala kang sariling barko. At wala kang mga kliyenteng may kargamento. Kapag nawala na ang suporta ng pamilya Lin, anong gagawin mo para makapasok sa industriya? Sa tulong ng aking asul na mata, yan ang tawa ng mga tao sa baryo tungkol sa'yo. Mula ngayon, ako na ang bahala. Kapitan He, bakit maaga ka na namang nagsisimula magtrabaho? Matagal na akong hindi naging malaking kapitan. Sira na ang mga binti ko. Hindi na ako makapaglayag. Ngayon, kailangan ko na lang bantayan ang mga lumang barko na ito para makaraos. Bakit ka nandito ngayon? Gusto kong bumili ng barko. Ito na ang barko ni Hishu. Anong kalagayan ng makina na ito? Punong-puno ng putik sa loob. Malaki pa ang hiwa sa ulo ng bangka. Kapag dumaan sa alon, babagsak ito. Hindi nasira ang tulay. Ayusin lang, makakalarga na. Lin is then.
Talagang gusto mo itong barkong ito. Sa Kailinkyang. Narinig ko na. Yung barko ay 80,000. Piliin mo ang pangalan ng barko. Tawagin mong Blue Eye. Yung mga sinasabi ng iba na pang-insulto sa'yo. Ginamit mo pang pangalan ng barko. Pinangalanan nila ito. Natawa ako ng ganito katagal. Ngayon, ginagamit ko na ito bilang tatak. Tatlong araw kaming ginugol dito sa pagkain at pagtulog. Yung sirang makina, talagang pinagawa mo ito. Narinig ko na bumili ka ng sirang bangka. Ang bilis mong magpadala ng mensahe. Medyo nasira nga lang. Pero ayos pa rin ang pundasyon. Ikaw ba'y nandito para mang-insulto? Ako'y nandito para makipagtulungan. Sa kahon na ito ay mga life vest at satellite phone. Ito ang kontrata. Tingnan mo nga. Ikaw ang responsable sa paghuli ng hipon. Ako ang responsable sa pagtanggap at malamig na kadena. Babayaran ko ang mga produkto ayon sa presyo sa merkado. Malinaw ang mga account. Nakasaad ang hachian. Hindi ka natatakot Kailinkyang. Sa negosyo, tinitingnan ko ang produkto. Tinitingnan ko rin ang tao. Dahil sa nangyari 2 taon na ang nakakaraan sa dagat. Noong gabing iyon 2 taon na ang nakalipas, sobrang lakas ng hangin sa dagat. Nangyari ang panganib sa barko kong panglamig. Kung hindi ka nasa barko ni Linkyang, na napansin na may kakaibang sa itim na barko, na ipaalam sa akin ng maaga ang mga ilog na madilim. Malaki ang posibilidad na nawala na ang tao at kargamento. Yung gabing iyon ay isang paalala lang na swerte lang talaga. Hindi ako nagbabayad ng utang na loob kapag malalim na ang usapan. Ako ay pumili ng taong may prinsipyo. Sinasabi ng mga tao sa baryo na ako ay blue-eyed monster ng 20 taon na. Sinasabi nilang wala akong silbi, isang walang kwentang tao. Ngayon, ito lang ang meron ako, sirang bangka. Kahit luma na ang bangka, pwedeng sumakay sa dagat. Basta't ang nagmamaneho ay hindi luma. Medyo magaspang ang boses. Pero hindi pa rin nawawala ang lakas. Walang problema ang barko. Ang unang barko bukas ng umaga. Gusto ko ng magagandang kalakal. Magkakaroon din. Malalim ang gubat. Huwag mong itapon ang sirang barko. Kilala ko ang bahaging ito ng dagat. Saan may mga bahura? Saan mababaw ang tubig? Saan ang agos ay babalik? Lahat ay naitala ko sa isip. Ang iba ay tumitingin sa dagat. Tanging asul lang ang nakikita. Ako ay tumitingin sa dagat. Nakikita ko ang kulay ng tubig. Bula ng mga gas na parang bula. Maliliit na dumi sa tabi ng mga bitak sa reef. Pasok ang alimango sa butas. Hinahaplos ng mga antena ang ilalim ng buhangin. Mag-iiwan ito ng bahagyang bakas. Pag dumaan ang alon, mawawala ang bakas. Kung mapapansin mo ng mabagal, hindi mo na makikita. May stock na ba? Malaki ang mga lobster na ito. Hindi ako nag-abala na abutin ito. Ang pag-abot ay makakasira sa mga koral. Maaari ring masaktan ang lobster. Nagtatayo lang ako ng lambat sa tamang lugar. Naglalagay ng pain at nagtatalaga ng koordinato. 1 punto. 2 punto. 3 tuldok. Sikat ng araw sa tuktok. Nakalabas na ako ng 8 kulungan. Nagsimula nang lumakas ang hangin. Hindi ako nagsasawa. Nang kunin ko ang huling 2 bakanting kulungan. Nakita ko sa malayo, may isang madilim na bahagi ng tubig. Maaaring may natitirang stock pa dyan. Pero hindi stable ang alon. Suko na ako. Suko na ako. Kainin ng dagat ang pagkain. Hindi ibig sabihin na pwedeng magpakasasa ang tao. Gabi ng 7:00. Nagsimula na akong magbaba ng pamingwit. Nang dumating ang unang lambat, umugong ang dekada.
10 mga magagandang lobster ang nagtipon sa lambat. Maliwanag ang kulay ng shell. Malakas ang mga antena. Ang pangalawang lambat ay mga rosas na lobster. Ang pangatlong lambat ay muli mga magaganda. Isa-isa kong kinukuha ang mga ito. Unti-unting napupuno ang buhay na kwarto. Naupo ako sa deck. Tinitingnan ko ang mga lobster sa loob. Medyo nanginginig ang daliri ko. Hindi dahil natatakot, kundi dahil sobra na ang laman sa puso ko. Matapos ang 3 taon, ngayon ko lang nalaman na hindi pala ako. Hindi ka na pwedeng mabuhay kung wala siya. Pinipigilan lang niya ako. Huhuhu. Ang lakas ng enerhiya niya. Bosu, kalahati nito sa akin. Magbibigay ako ng mataas na presyo. Ako na ang bahala sa buong kargamento na ito. Huwag mag-ingay ng basta-basta sa lugar. Sundin ang aking mga alituntunin. Ihiwalay ayon sa antas. Timbangin. Agad na ilagay sa kahon. Nakatapos na. 300,000. Isang araw. Isang lumang bangka. Mas marami pa ito kaysa sa 3 taon kong pagsisilbi kay Lin Qiang. Sa mga dibidendo, na umabot ng 10 beses. Lin Shen, ito ang nararapat sa iyo. Boss Lin, hindi maganda ang produkto mo ngayon. Kulang ang dami. Parang walang gaanong sigla itong hipon na ito. Kalasang karaniwan lang ang laki. Kumpara sa kinuha ni Boss Su kanina, na napakagandang klase. Hindi talaga matutumbasan. Hindi ako makakapagbigay ng presyo niyan. Dipsy, ikaw ba itong Blue Eye? Kulang pa ba ng katuwang? Sige, tutulungan kita. Shenzi, sabihin mo na ang totoo. Yung magagandang bagay sa isang silid kahapon. Saan ba talaga nahuli ang mga iyon? Maliit ang Blue Eye. Sapat na ako mag-isa. Tungkol saan ang dagat? Alam nyo ang mga patakaran. Huwag magkalat ng mga bagay tungkol sa ilalim ng tubig. Shenzi, hindi dahil ayaw kong magbenta. Kundi, may mga taong nauna nang nagbigay ng babala. Hindi kita masisisi. Hindi kita pinapahirapan. Pupunta ako sa katabing bayan para bumili. Kailangan lang tumakbo ng 20 kilometro. Puno na, walang bakanting lalagyan. Yung mga lalagyan 3 hanggang 5 doon. Walang kuryente. Walang yelo sa pinto. Sinasabi mo sa akin na puno na. Sinasabi kong puno na talaga. Sino ba ang pinagselos mo? Sa taong hindi dapat pagselos. Kung puno na nga, hindi na tayo magpaparenta. Ililipat ang malamig na kahon. May sariling generator. Diretsong ihinto sa tabi ng pantalan. Limsin. Sa hinaharap ang mga paninda mo. Ako na ang bahala sa pagbebenta. Dipsy. Galit ka pa rin ba? Sabihin mo lang kung may problema, tiya. Tingnan mo. Ngayon, kumikita ka na rin, di ba? Hindi dapat mag-away ng sobra ang pamilya Lin. Ipakita mo yung mga hipon na yun. Sabay-sabay nating gawin. Ilabas mo na. May bangka ang pinsan mong lalaki. May tao. Magaling kang makakita. Sama-sama kayo. Hindi ba mas mabuti? Paano ito? Maghahanap ako ng kaunti. Kukuha siya ng mga produkto. Kukuha pa ako ng 3,000. Ikaw, bata ka. Bakit ganyan ka makipag-usap? Tiya, maaari akong tumulong sa mga tao sa nayon. Maaari ko ring ituro sa mga kabataan kung paano ligtas na lumabas sa dagat. Ngunit hindi ko na ipagkakatiwala ang aking landas. Kay Lin Qiang. Lin Shen, huwag mong kalimutan na ang apelyido mo ay Lin. Ang apelyido ko ay Lin. Hindi nangangahulugang may utang ako sa sinuman habang buhay. Gusto mo bang putulin ang ugnayan sa mga kamag-anak? Hindi ako ang gustong putulin. Kayo ang patuloy na ginagawang tali ang mga kamag-anak. Para hawakan ako. Uminom ka ng tubig. Magpahinga ka sandali. Bakit ka nandito?
Kakakakuha ko lang ng isang batch ng mga produkto. Saktong nakita kita dito. Hahadlangan ka pa niya. Alam ko. Natatakot ka ba? Hindi natatakot. Pero ayaw kong makipag-away sa kanya. Gusto ko lang lumabas sa dagat. Kumita sa pamamagitan ng pangingisda ng hipon. Maging masagana ang buhay. Kinabukasan ng madaling araw. Muli akong umalis sa dagat. Sa pagkakataong ito, malayo ang barko ni Lin Qiang na sumusunod. Nakita ko siya sa radar. Hindi ako nagpanik. Hindi ako nagpanik. Akala niya kung susundan niya ako. Makikita niya ang hipon. Pero ang dagat ay hindi mapa. Sa iisang tubig, ang agos ay kalahating metro. Nagbabago ang lungga ng hipon. Sinasadya kong nandyan sa mababaw na bahura. Tumigil sandali. Naglagay ng dalawang walang laman na hawla. Tumigil din ang bangka ni Lin Qiang. Nagpatuloy ako sa pag-usad. Umikot sa isang bahagi ng agos ng tubig. Dito, mukhang walang kakaiba. Ngunit may ilang malalalim na bitak sa ilalim ng tubig. Nagbihis ako at pumasok sa tubig. Ang sikat ng araw ay tamang-tama na tumatago sa ibabaw ng dagat. Isang malaking maganda na lobster. Ang mga antena nito ay lumalabas mula sa butas. Parang sinusubukan ang hangin. Naging kalmado na ang tibok ng puso ko. Naging matagumpay na ang bangkang ito. Muli akong nawalan. Sinundan ako ni Lin Qiang ng 3 beses. Nawalan ng landas minsan. Nagkamali ng pagpasok sa mababaw na reef. Minsan pa nga dahil mali ang direksyon. Nagsayang kami ng kalahating araw ng gasolina. Pero wala akong oras na pakialaman siya. Mas ginugol ko ang mas maraming oras sa dagat. Saksi siya noong Mayo. Kapag malinaw ang tubig, ang ilalim ng dagat ay parang isang lungsod. Ang mga coral reef ay nakatumpok ng sabay-sabay. Parang mga bulaklak na tumutubo mula sa bato. Ang maliliit na isda ay lumalangoy ng magkakasama. Isang kislap ng pilak at agad na nagkalat. Gustong-gusto ng mga lobster na magtago sa mga siwang. Hindi sila nagmamadali o bobo. Walang silbi ang maagang paglalagay ng kulungan. Walang silbi kahit mali ang pagkakalagay ng pain. Minsan nakahiga ako sa gilid ng bangka. Tinitingnan ko ang isang butas ng higit sa 10 minuto. Si Ahay ay unang beses sumama sa akin sa dagat. Natatakot siya ng sobra. Naglalakad-lakad siya sa deck. Kuya Shen, anong tinitingnan mo? Nandito na tayo sa paglipad ng kalahating araw. Tingnan mo ang putik. Anong maganda sa putik? Hindi ba't lahat ito ay nasa ilalim ng dagat? Ang bagong hinukay na putik ay magaan. Ang lumang putik ay mabigat. Sa tabi ng butas, kung magkakaroon ng bagong putik, ipinapakita na may ginagalaw sa loob. Wala akong makitang kahit ano. Ang nakikita ko lang ay asul. Tingnan mong mabuti. Shenji, may alon na. Bumaba ka. Magandang trabaho. Kuya Shen, ako. Kagagaling ko lang, sobra akong natakot na may mangyari sa'yo. Tama ang takot. Ang mga naglalayag ay kailangang matutong. Matutong matakot sa dagat. Para tumagal ang buhay. Nakapag-ani na tayo ng 7 kulungan. Hindi naman gaanong marami ang mga kalakal. Pero maganda ang kalidad. Shenji, noong una akala ko, ang pagkuha ng hipon ay basta maglagay at mangolekta. Ngayon ko lang nalaman na maraming detalye sa ilalim ng dagat. Kumakain sa dagat. Hindi lang dapat umasa sa tapang. Kailangan din ng mata at isipan. Kailangan ng mga alituntunin. Shenji, gusto ko ring matutunan ang gaya mo sa hinaharap. Sige lang. Pero tandaan mo ito. Huwag manghuli ng maliliit na isda. Huwag pumasok sa limitasyon. Huwag ipagpapalit ang buhay para sa pera. Tandaan mo iyon. Usap tayo, Lin Shen. Dito na lang tayo mag-usap. Kung talagang pipiliin mong isara ang daan, ako ang susunod sa aking landas. Wala akong pipigil sa'yo. Inagaw mo ang manggagawa ko sa barko. Ninakaw mo ang mga kliyente ko. Ninakaw mo ang mga kliyente ko. Sinasabi mong hindi mo ako pinigil. Nais pumunta ang mga manggagawa.
dahil hindi ako naniningil ng sahod. Nais bumili ang mga kliyente, dahil maganda ang kalakal. Hindi ito tinatawag na pagnanakaw. Bigyan mo ako ng 2 hipon. Mga bagay na nangyari noon. Maaari kong hindi naisipin. Lin Qiang, hanggang ngayon iniisip mo pa rin na ikaw ang nagbibigay sa akin ng pagkakataon. Lin Shen, malakas ang alon sa dagat. Huwag masyadong tiwala. Kaya bawat beses na lumalabas ako sa dagat, nag-uulat ako. Bawat ruta ay may talaan. Ganoon ka rin. Huwag ipagpalit ang iyong sarili sa buhay ng mga tripulante para sa iyong kapritso. Shenji, magugulo ba siya? Lumalabas ang babala sa panahon. Agad kong ititigil ang biyahe. Deep Pair. May 2 kliyente pang naghihintay ng karga. Pwedeng maghintay ang mga kliyente. Hindi pwedeng ipagsapalaran ang buhay. Malalim na gubat. Hindi ako makakaya. Huwag mo rin asahan na magiging maganda ang kalagayan mo. Tito He, sa ganitong malakas na bagyo, bakit ka pa naglakad sa ulan para hanapin ako? Dipsy. Maaaring kailangan ni Lin Qiang lumarga sa dagat ngayong gabi. Nagmamadali siya. Narinig ko rin. Gusto niyang hanapin ka. Ilang hawla sa labas ng dagat. Yung mga hawlang iyon ay malapit sa mga bahura. Mahirap daanan sa araw. Pumunta sa gabi. Naghahanap siya ng kamatayan. Gusto mong lumabas sa dagat? Ayaw. Titingnan ko muna ang lokasyon. Nawalan ito ng pagkakaayos dahil sa alon ng bagyo. Hindi ito umalis ng kusa. Ito ay hinila ng tao. Talagang umalis siya. 22,330. Naka-off ang signal ng pagkilala. Ngunit ang ugali ng paglalakbay ng tuktok na alon na ito, at ang bilis ng paglusong, ay katulad ng barko ni Lin Qiang na numero 2. Sa Maritime Bureau, maaari bang agad itong record? Naka-record na lahat, basta't hindi siya bumitaw sa lubid. Ang landas na ito ay patunay ng kamatayan. Papunta siya sa kailaliman ng mga bahura. 3 minuto nang hindi gumagalaw. Nakasadsad ang aming bangka. Lumalakas ang alon. Nasa bangka din ang tatay ko. Ibigay sa mga tagapagligtas. Alam ko. Maritime Bureau. Lokasyon ng barko no. 2 na stranded. Nakasynchronize na. Pakisuri agad. Natanggap na ang koordinado at nakumpirma. Nakaalis na ang rescue boat. Sobrang daming mga batuhan. Malaking barko ng pagsagip ng maritime. Masyadong mabigat ang tonelahe. Masyadong malalim ang tubig. Hindi naghihintay ang oras. 1 minutong pagkaantala. Maaaring ang barko ni Lin Qiang ay mabasag na ng alon. Gusto mo bang maggabay? Asul na mata. Maaaring magbigay ng ilaw sa paligid. Huwag lumapit. Huwag maghatak ng bangka. Tanging magbigay ng direksyon para sa rescue. Lin Shen, kakaalis lang niya para hilahin ang iyong hawla. Dapat niyang harapin ang mga resulta. Ang dapat parusahan ay ang mga patakaran. Hindi ang bagyo. Hindi dapat mangyari ang aksidente. Sasama ako sa iyo. Huwag magtalo. Naiintindihan ko ang emergency ng cold chain ship. Naiintindihan ko rin ang radyo. Sino ang nagpayag sa inyo na umakyat? Walang takot sa buhay. Kapatid na Shen, makikinig tayo sa utos. Hindi kami gagambala. Kapatid na Shen, sa ganitong panahon, kung may isa pang tao, mas marami tayong kamay. Shenji, direksyon ng 10 oras. Shenje, ibabato ko ang lubid para hilahin sila. Ihulog ang lubid. Kung magpapatuloy ang alon na ito, mahihirapan tayong hilahin. Baka mag-flip ang 2 bangka sa isang iglap. Pagsagip sa dagat, bangka ng Blue Eye, narating na sa paligid ng mga bahura.
Malubhang nakasadsad ang target na barko. Makikita ang mga tao sa deck. Masalimuot ang kondisyon ng alon. Hindi tayo makakalapit. Buksan na ang mga searchlight ng buong barko. Magbigay ng ilaw bilang gabay. Magsuot ng life jacket. Huwag kang tumalon sa dagat. Ilabas mo na kami agad. Hindi pwedeng ilabas. Makinig ka sa utos. Darating na ang rescue boat. Sadyang tinitingnan mo lang akong pagtawanan. Lin Qiang, kung gusto ko lang magpatawa, di na ako pupunta dito. Lola Shenzi, makinig ka sa kanya. Hayaan munang ilipat ang mga bangkero sa ligtas na lugar. Si Ahay ay naghagis ng isang flotation rope para mahawakan nila. Sobrang malakas ng hangin na ito. Nahawakan na. Dipje, hinahatak ko pabalik ah. Huwag hilahin. Kapag hinila mo ito sa ganitong alon, agad tayong babagsak. Hayaan silang humawak sa 3 lubid para makapagpahinga. Ilang minuto ang lumipas. Ang ilaw ng barkong pang-rescue ay humampas mula sa ulan. Sa gitna ng madilim na dagat na ito, naghihirap ng ilang minuto. Bawat segundo ay tila buhay ang kapalit. Hanggang sa ang sinag ng ilaw ay tumama sa ibabaw ng dagat. Doon ko lang naisipang huminga ng maluwag. Nakuha na ng mga rescuer. Mauna na ang matanda sa loob, kunin ang thermal blanket. Wala nang tao sa ibaba. Yung huling tao, higpitan ang buhay na tali. Diyos ko! Kung hindi ka makabalik, hindi rin ako mabubuhay. Ikaw ang Kapitan Lin Qiang. Sumama ka sa amin. Pumunta sa mababang pintuan, gumawa ng ulat ng insidente. Talagang pumunta si Lin Shen. Kung ako siya, hindi ko napapansinin. Sa kabila ng lahat, kamag-anak pa rin. Punasan mo. Shenzi. Kahapon ng gabi. Salamat. Tio. Hindi mahalaga kung salamat o hindi. Huwag mo nang ipagsapalaran ang iyong buhay sa mga bagyo. Lin Shen. Ang iyong ibinigay na lokasyon at gabay ay napapanahon. Ang mga susunod na sitwasyon ay aming haharapin ayon sa proseso. Kung paano dapat ito ay ganoon ang aming gagawin. Hindi ako nagmakaawa. At hindi rin ako nagpasama sa sitwasyon. Ipinasa ko lang ang lahat ng record. Sobrang nagkalat sa grupo ni Shenje. Malupit ang multa kay Lin Qiang ng Maritime Bureau. Nakasil ang barko at hindi makasakay. Pati ang ilang malalaking kliyente niya. Ngayon umalis na ng lahat ng order nila. Ngayon, lahat ng tao sa pantalan ay nakatingin sa'yo. Akala nilang, ngayong araw, hindi nalalabas ang dagat. Kailangan nating magmadaling umuwi para tignan siyang pagtawanan. Ang iba ay tawang-tawa. Pero tayo ay titignan ang dagat. Hinahinto niya ang kanyang barko. Kita natin ang pera natin. Ibalik ang isip. Maghanda na magtrabaho. Shenji. May mali sa bagong karagatan na ito. Mas malalim ito kaysa sa mga linya na tinakbo natin dati. Higit pa sa doble ang lalim. Ang estruktura ng goma sa ilalim. Gulo-gulo parang labirinto. Mas lalim ang teritoryo, mas malaki ang pwedeng itago. Shenji, mag-ingat ka sa ilalim, deep. Shenje, kakapanood ko lang ng fish finder. May galaw sa ilalim. Magandang lugar, huwag maglagay ng lambat. Ipag-iwan mo. Sa bahaging ito, huwag maglagay ng lambat. Ano nang nangyari, hindi maganda ang mga kalakal sa ibaba. May mga kalakal. Puno ng mga bagong bakas ang butas. Ngunit ang mga nasa tabi ay mga batang hipon.
Ngunit ang mga nasa tabi ay mga batang hipon. Ngunit ang mga nasa tabi ay mga batang hipon. Hindi ba't ito ang nagpapakita na may isang pugad ng malalaki sa ibaba? Maraming mga hipon. Ipinapakita nito na ang reef na ito ay nasa proseso ng paggaling. Ngayon, ilalagay na ang kawayan. Nahuli na ang malalaking hipon. Kailangan ding maapektuhan ang maliliit na hipon. Pinutol ang ugat. Sa hinaharap, lahat tayo ay magugutom. Magbago ng posisyon ang bangka. Kaninang hapon, naglagay tayo ng lambat sa ibang bahagi ng bahura. Ang paglubog ng araw ay nagpasiklab sa ibabaw ng dagat. Shenji, medyo mabilis ang agos dito sa ilalim. Talaga bang makakapasok ang amoy ng pain sa madilim na puwang? Tama lang ang alon. Itaas ang lambat. Ay naku, noong umalis ka kaninang umaga, hindi mo ba sinabing na hindi ka matatakot sa kahit ano? Ako ba'y natatakot? Natatakot lang ako na tingnan ako ng iba ng hindi maganda. Ha 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 ha. Ngayon, itong si Sheng. Parang hindi na siya kasing puno ng laman gaya ng dati. Kung walang sumabog, kulang pa rin. Hindi pa rin sapat, hindi pa rin sapat. Bawat isa sa mga cargo bay na ito ay alerto. Napaka-stable nila. Pahid ng mukha, maghanda ng umuwi. Vigilant na barko. Maagang nakakalusot ang mga rose cage shrimp, mabilis ang kilos. Pagod ka ba? Ang tinatanong mo ba ay ang kargamento o ako? Ay naku, tingnan nyo. Namumula si Shenje. Umalis ka at ilipat mo ang iyong kahon. Nang gabing iyon, dumating si Lin Qiang. Nakatayo siya sa tabi ng Blue Eye. Hindi na siya nagpakita ng dati niyang ugali. Limbang malalim. May problema. Salamat noong araw. Yung salitang iyon ay sinabi niya. Napaka-awkward. Pero narinig ko, dapat mong pasalamatan ang mga rescue workers. At pasalamatan ka rin. Noon, hindi ako naniniwala. Akala ko, swerte ka lang. Ngunit kalaunan, nalaman ko. Sa dagat, hindi ang malalakas ang boses ang nagwawagi. Huminto ang barko ko. Nautang ako at naghiwa-hiwalay na ang mga tripulante. Hindi ako humihingi ng tulong sa'yo. Gusto ko lang sanang magtanong. Ahay, maaari ko bang matutunan ang ganitong uri ng buhay? Pwede namang simulan mula sa simula. Gusto mo bang matuto? Kailangan mo munang bayaran ang utang mo sa mga mangingisda. Wala akong ganong pera ngayon. Kaya isulat mo ng maayos. Bayaran sa installment. Pangalawa, ibalik ang nawalang hawla at bayaran ang pinsala. CJ. Pangatlo, sa susunod, sumunod sa utos sa barko. Gusto mo bang makasakay ako? Hindi ngayon. Una, ibalik mo ang dapat mong ibalik. Tanggapin ang dapat tanggapin. Kailangan maging mabuti ang tao. Hindi lang sa salita. Naiintindihan ko na. Shenji. Talaga bang kukunin mo siya? Tingnan mo kung ano ang gagawin niya. Ang dagat ay kayang tumanggap ng tao. Pero hindi pwedeng magpanggap. Nababarahan ang linya ng langis. Bawasan ang bilis, huwag magpilit magpatakbo. Si Deep ay naliligaw ng landas. Bawasan ang bilis. Ang daloy ng tubig ay direktang. Itutulak tayo sa kaliwang batuhan. Bumaba na ang tubig baha. Ang agos sa ilalim ng tubig ay umiikot pa kanan. I right full rudder. Gumuguhit sa agos na iyon palabas. Wala akong kahit kaunting pag-aalinlangan. Mahigpit kong hinawakan ang timon. Bigla akong umikot pa kanan ng todo.
Nakuha na. Ang matandang kasama ay sumusunod na ngayon. Mga nakatagong daluyan ng bagong ruta. Naalala ko na lahat. Sa susunod, kahit nakapikit, hindi ako magkakamali. Bangka ng asul na mata. Katatapos ko lang tingnan ang inyong landas. May pagkaabala. May nangyari ba? May nangyari ba? Yung espesyal na linya ng cold chain sa kabisera. Ganap nang naitatag. Naghihintay na ang buong karerahan sa pantalan ng iyong mga kalakal. Walang nangyaring masama. Dahil sa loob ng 1-0 minuto, darating na sila sa pantalan. Aynan. Ay. Deep bro. Walang kahit isang alon man lang sa ibabaw ng tubig. Siguradong lahat ng buhay sa ilalim ay natutulog na. Mas patag ang dagat. Mas hindi mapapansin ang galaw sa ilalim. Itigil ang barko. Anong nangyari kay Kuya Shen? May mababaw na bato sa ilalim. Kuya Shen, tandaan ang koordinado o ang daloy. Nakatayo lang sa fish finder. Bumababa ako. Deep bro. Bilisan mo at ibaba ang lambat. Xiao Zeng. Verify ang kasalukuyang koordinado. Gaano kalayo mula sa protektadong pulang linya? 2 milya sa labas. Ganap na legal. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa legal na karagatan? Baka makawala na ang mga kalakal sa ilalim. Katatapos lang nating suriin ang paligid ng bahura. Walang nakitang batang hipon. Napakalalim ng taguan nito. Nagmamadali ang mga daloy, kung hindi dahil sa liwanag ng araw na ito, na tamang-tama ay tumatama sa sulok na iyon. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakatuklas. Kumuha ng 3 malaking hawla. Shenji, nailagay na ang 3 malaking hawla sa ilalim. Sigurado bang may napakalaking bagay dito sa ilalim? Huwag magsalita ng labis. Tingnan kung bibigyan tayo ng mukha. Shenji. Nagslipping ang winch. Anong nakasabit dito sa ilalim? Tulungan mo ako, 1, 2, simulan na. Sobrang laki nito. Hindi ito karaniwang kargamento. Ito ang pasalubong ng dagat sa atin. Hindi dapat pagsamahin si Lin Shen sa ibang mga isda. Hi. Agad na maghanda ng isang hiwalay na oxygen pool. Pangalagaan ng mag-isa. Boss Su, narinig kong may natatanging isda kayo sa Blue Eye. Magbibigay ako ng mataas na presyo. Iwanan mo ito para sa akin. Ngayon, hindi matatapos ang tawag na ito. 078817 0678 0675 0678 0576 Shenje, sikat ka na ngayon. Ngayon, ang buong pantalan ay lahat ay nag-aakalang tungkol sa iyong asul na mata na Lobster King. Xiao Zeng, kunin mo ang jump board. Ngayon gabi, kayong dalawa ang magbabantay sa buhay at kamatayan na silid. Kung wala ako, walang langaw ang papayagang makasakay sa barko. Narinig mo na ba? Si Lin Shen kagabi ay nakakuha ng isa. Ang buhay na ninuno ng Zenhai.
Anong tawag dito sa Blue Eye na lumalabas na hari? Ito ang tinatawag na Dragon King's Command. Sino pa ang magdududa na tatawagin siyang Blue Eye Monster? Dapat siyang tawaging Blue Eye Lobster King. Deep bro. Sa tingin ko, yung pangalang Blue Eye Lobster King ay talagang astig pakinggan. Kaya niyang kontrolin ang lugar. Ayos lang. Mas mataas ang kanilang ranggo kumpara sa dati. Mas makapangyarihan. Sa tingin ko ay maganda. Nagtatawa ka rin sa akin. Hindi ako nagtatawa. Noon, ginamit nila ang iyong mga mata para mangbuli sa iyo. Ngayon, itong mata. Nakita ka kung saan ka patungo. Kayang-kaya mong dalhin ang pangalang ito. Sa gabi, ako mag-isa nakaupo sa ulo ng barkong Blue Eye. Yung malaking alimango, matagal nang inaalagaan mag-isa sa live cage. Ang ilaw ng barko ay tumatama sa dagat. Ang alon ay unti-unting kumakalat. Noong bata ako, tinawanan ako dahil sa aking asul na mata. Nang lumaki ako, tinawanan ako dahil wala akong bangka. Pero ngayon, bigla na lang ayaw ko nang iwasan ang tawag na ito. Sabi ng hari ng lobster, kung gaano ako kahusay. Sa wakas, hindi na ako natatakot kung paano ako tatawagin ng iba. Ako si Lin Shen. Kahit na asul ang mata o kakaiba. Ako pa rin iyon. Ibebenta ko ang huling bangka para makakuha ng sahod. Talagang kayang magbawas ng balahibo ng bakal na manok na ito. Hindi ako naniniwala. Kung si Lin Qiang ay makakapaglabas ng pera, kailangang manggaling ang araw sa kanluran. Huling 200 kilo. 200. Oy! Anong eksena na naman ito ni Brother Qiang? Nagsusulat ng malaking poster, nagrereklamo. Hindi pa nag-arte. Binenta ko na ang huling bangka sa bahay. Nabayaran na ang lahat ng utang ng mga mangingisda. Yung mga lambat na nahatak mo, mayroon pang pinsala sa kargamento. Ito ang 3% na nauna ng bayaran. Ano ang tungkol sa natitirang 7%? 33-77 buwan araw. 25-20-22-8. Taon 25-27-2023. 3.20-20-0 minuto 4.20-20 minuto 2.5 siyam 3.20-20 minuto. 3.20-20 minuto 4.20-20 minuto nandito lahat 200.20.06. Ikaw, ilagay mo ang utang na ito. Sa ilalim ng mga mata ng buong nayon. Ilagay dito, ang buong nayon ay nakatingin. Ako, si Lin Qiang, kahit na magbuhat ng malaking sako sa pier. Hindi ako magdadahilan. Sa 15 araw ng susunod na buwan. Hindi kita pipilitin, dalhin mo na lang dito. Bro, sobrang higpit ng pagkakabit nitong trabaho, parang nakatali sa kawit. Pagpasok sa tubig, isang iglap. Pagbabalik para kunin, hindi talaga matutuwid. Kailangan na lang putulin gamit ang kutsilyo. Bro, 22 degrees sa ilalim ng tubig. Imbes na 32 ang naitala mo. Kung mali ang datos na ito, lahat ng posisyon natin sa ilalim ay malalayo sa tamang lugar. Nakita ko lang na mali. Ibigay mo sa akin. Nagsulat ako ulit. Teka, nagbago na talaga ang ugali mo, Qiangje. Noon sa templo, hindi mo ba sinabing iniwan ka ni Shenje sa iyong bangka? Wala na bang halaga iyon? Bawasan mo ang salita at magtrabaho na. Hindi siya nagkamali. Noon ay bulag lang ako. Tingnan mo yung kulay ng tubig dyan. Madilim ang kulay. May malaking pugad ng hipon sa ilalim. Yun ay isang madilim na kanal. Sa ilalim, napakalakas ng agos. Pag binaba mo ang kulungan, agad itong mamamatay ng 3. Kahit ang pangunahing tali ay kaya kang saktan hanggang sa maputol. Tandaan mo ito. Sa dagat, ang alon ay hindi nakikilala kung sino ka. Hindi pwedeng umasa lang sa galit. Noong nakasama kita sa paglalayag, ako lang ang nakakaalam kung saan mo itatapon ang kulungan. Hindi ko kailanman naintindihan. Paano mo nakikita ang dagat na ito? Lin Shen.
Dati-rati ay lagi kong iniisip na basta may barko. Kaya nitong kontrolin ang tao. Ngayon ko lang nalaman na pwedeng lumubog ang barko. Lumulubog ang barko. Lumalubog din ang tao. Pero kung magpapakita ka ng kabutihan, pwede ka pang makatawid. Deep, kasama nitong barko. Kakatapos lang maligo. Nasa tabi ng ating Blue Eye. May 3 bagong barko na nakaparada. Sa bilis ng kita ngayon, diretso tayong pumunta sa bangko para mangutang. Sa susunod na buwan, makokolekta na natin ang fleet ng 10 barko. Masyadong malaki ang hakbang. Kapag may alon, kailangan talagang magbago. Itong 3 bagong bangka ay mga kargamento natin isa-isa na talagang pinaghirapan at nakuha. Ayaw kong mangutang. Ilang tao na ang naghihintay na makasakay sa bangka sa nayon ngayon. Tingnan mo roon. 6,000 kasama ang 7 o 8 kabataan. Nag-aaral ng cold chain sorting gamit ang stopwatch dyan. Hindi sapat ang 4 nating barko para hatiin. Mga pamilya, yung bagong dating na pinakamaswerteng Jinxiu. Agad na naubos ang link. Bukas sa parehong oras, titignan natin ang bagong stock. Kui. Intindihin mo na ang mga instructions at script. Bukas na Lev, ikaw ang maghahawak. Huwag kang kabahan. Huwag kang kabahan. Lungsod ng probinsya. 3 chain na seafood restaurant ang order. Ayaw nilang mag-antay tayo ng matagal. Sobrang dami ng supply, hindi namin kayang sundan. Tinanong nila kung tatanggap tayo. Ang kanilang pag-invest. Direktang pinapalaki ang fleet ng doble. Tinanggihan nila. Hindi nagmamadaling palakihin ang kumpanya. Shenji. Ayaw niya ng pera na ipinadadala. Yung pera na ipinadadala ay nakakatakot. Unang siguraduhin na maayos ang pagpapatakbo ng barko. Siguraduhin mong matutunan ng mga bagong kasamahan natin ang kanilang gawain. Gawin mong maayos ang bawat kargang ibebenta natin. Na ipapadala ng maayos. Hindi matibay ang disiplina. Kahit gaano pa kalaki ang negosyo. Kung dumaan ang isang alon, para kang isang barko. Sa wakas, hindi ka na kasing bilis ng dati. Noon, nagmamadali kang patunayan ang sarili. Hindi na nagmamadali ngayon. Ano ang minamadali ngayon? Nagmamadali akong pakasalan ka. Lin Shen. Ganyan ka lang manligaw. Kumuha ako ng maliit na kahon mula sa bulsa. Hindi mahal ang kahon. Hindi rin nakaka-oversell ang singsing. Pero matagal akong nag-isip. Hindi ako marunong magsabi ng magagandang salita. Alam ko lang, kung wala ka sa daan na to, hindi ako makararating dito. Kahit na may bagyo si Suwan sa hinaharap, o maaraw na araw, gusto mo bang samahan ako? Ano ang kontrata? Anong kontrata? Kasunduan sa habang buhay na pakikipagtulungan. Pirmahan. Selyo ng bata. Haipuhaihwa, selyo ng bata. Ngayon, ang fleet ni Shenzi ay napakalaki. Walang kasal kahit isa. Ang marangyang hotel sa bayan ay hindi nag-book. Dito sa buong mabaho ng isda sa pantalan, maglagay ng ilang mesa. Ano ang alam mo? Sabi ni Shengji, ang mga taong nagsimula sa dagat ay nakaugat sa pantalan. Masayang araw ni Brother Shen. Itong peklat na ito, talagang ayaw mong ipapintura sa kanya. Ang pangit tingnan, no? Kung wala sana itong peklat na ito, hindi ko maalala kung saan ako nagsimula. Hindi ba maganda? Hindi maganda. Mas maganda ito kaysa sa kahit anong nakita ko noon. Nangangalaga ng ikakasal. Ngayon ay isang masayang araw. May gusto ka bang sabihin sa lahat? Noon, akala ko. Kailangan ko lang umalis kay Linkyang. Para manalo. Ngunit kalaunan, nalaman ko. Tunay na tagumpay. Hindi ang pagyurak sa iba. Kundi ang pagtayo sa sarili. At hilahin ang mga handang maglakad ng maayos. Kasama. Ngayon, pakakasalan ko si Suwan. At nais ko ring ipaalam sa lahat. Ang Blue Eye, hindi lang magiging bangka ni Lin Shen. Magtatayo tayo ng Blue Eye Ocean Company. Kukuha ng mga kwalipikadong kargamento. Magdadala ng mga bagong tao para bumuo ng cold chain. Sino ang gustong sumunod sa mga patakaran sa pagtakbo ng channel?
Sino ang gustong kumita sa pamamagitan ng kanilang kakayahan? Lahat ay maaaring sumali. Magdadagdag ako. Mula ngayon, ang Blue Eye Ocean ay hindi nang huthot ng sahod ng mga empleyado. Hindi tatanggap ng anumang hindi sumusunod sa regulasyon na kalakal. Hindi papayagang may magpapalit ng buhay para sa order. Kailangan nating kumita. Pero gusto rin nating mapanatili ang dagat na ito para sa mga susunod na henerasyon. Unang alituntunin sa paglalayag. Dapat matibay ang pagkakatali ng life vest. Hindi alam kung paano itali ang buttons na ito. Walang sinuman ang pinapayagang sumakay sa bangka ni Shenzi. Apohi. Nandito kami para matutunan mula kay Shenje kung paano tumingin sa dagat. Huliin ang Lobster King. Para kumita ng malaki. Araw-araw nag-iensayo sa pag-itali ng buttons at paglilinis ng deck. Ano bang nangyayari dito? Gusto mong kumita ng malaki. Kahapon, nanggaling kayo sa bangka ng pagtuturo. Nakuha ninyo ang T-grade na kalat na kargamento. Halos pumasok sa A-grade na cold chain box na ipinadala sa kabisera. Kung ang 3 malalaking kliyente sa kabisera ay magka-cancel ng order, ikaw ang magbabayad ng penalty. Hindi natutunan ang paraan para mailigtas ang sarili. Hindi ko natutunan kung paano makilala ang mga produkto. Kahit na mayroon kang mata na nakakakita ng lahat, hindi mo pa rin kayang lunukin ang pagkain sa dagat. 3 taon na si Shenzi, at ikaw ang may pinakamalaking negosyo sa malalayong dagat. Sa lahat ng ito, talagang lumawak na ang iyong daan. Hindi lang ako ang nagtagumpay dito. Ito ang sirang barko. Ito ang asawa ko. At ang grupong ito na handang matuto. Nasama-samang lumaban para dito. Kamusta na ang paghahanda ng ikalawang barko? Normal ang langis at tubig. Nagawa na ang lahat ng pagsusuri sa mga kagamitan sa kaligtasan. Nasa ibabaw ako ng dekada na ito. Naging isang simpleng tagalinis ng barko sa loob ng 2 taon. Nagsimula muli mula sa simula, upang muling makuha ang posisyon ng kapitan ng barko ngayon. Ang mga alituntunin na itinuro sa iyo ni Shenje ay dapat mong tandaan ng mabuti. Sa dagat, hindi mahalaga kung sino ka. Tanging ang mga alituntunin ang mahalaga. Naiintindihan ko, Qiangje. Ang ikalawang kapitan ng barko ay si Lin Qiang. Hindi maaalis ang mga nakaraang pagkakamali sa isang salita. Ngunit ang mga nagbago ay dapat magkaroon ng pagkakataon na muling maging tao. Marami akong nagawang pagkakamali noon. Pasensya na, Lin Shen. At pasensya na. Noon, kasama ko ang aking mga kapatid. Ngayon, hindi na ako magsasalita ng kahit isang salitang walang kwenta. Sa pamamagitan ng trabaho sa barko ang magsasalita. Tinitingnan ko si Lin Qiang. Sa wakas, hindi na siya tulad dati. Na nakatayo ng matigas ang lig. Na nakataas ang ulo ng mataas. Sa halip, pinalitan niya iyon. Hindi rin parang isang talunan na pinabagsak ng buhay. Sa sandaling ito, siya ay parang isang tao na matagal nang nakikipaglaban sa dagat. Na sa wakas ay tunay na nakabalik sa pampang. Ang simoy ng dagat sa umaga ay may kaunting lamig. Nakatayo ako sa pinakadulo, na may mga kamay na nakapatong sa rehas. Nakatingin sa walang katapusang karagatan. Nakatayo si Suwan sa aking tabi. Hawak ang bagong waterproof na talaarawan. Si Ahay ay nakaluhod sa tabi ng winch. Mabilis na nagbubuhol ng lubid. Bawat aktibong kawit ng pangunahing lubid ay isa-isang hinahatak na may tunog na pumutok. Nakatayo si Xiaozeng sa harap ng control panel. Nakatingin ang mga mata sa radar. Sa berdeng liwanag sa screen, ang daliri ay nasa ibabaw. Nakaayos na itinatakda ang ruta ng konbong.
Blue Eye, narito ang barko no. 2. Ang bilis ng konbong ay 11 buhawi. Distansya ng 2 kadena. Maayos ang kondisyon ng dagat. Nakapag-ulat na. Bakit hindi tayo pumunta sa malalim na lugar sa panahon ng mataas na demand? Sayang ang malaking gasto sa gasolina. Naglalabas ng 6 na barko. Pumunta sa mababaw na bahagi ng dagat. Malaki ang mukha ng mga bagong crew na ito. Mga alituntunin sa dagat. Hindi ka matututo kung hindi ka maglalangway sa tunay na alon. Hindi sapat ang salita para magturo. Panatilihin ang pormasyon. Ngayon, hindi tayo nakatuon sa dami. Tanging ituturo sa mga bagong kasali ang pagtingin sa dagat. Ang ganda pala ng ilalim ng dagat. Nakita mo ba ang mga bakas ng maputing buhangin? Hindi iyon alon ng dagat. Kagagaling lang ng bagay mula sa butas. Medyo madilim ang kulay ng tubig doon. Pero hindi pwedeng pumasok. Bakit? Nasa ilalim ay isang madilim na kanal. Mabilis ang agos. Madaling maipit sa hawla. Delikado rin. Tama ka. Ngayon ay parang tao na si Kuya Kiang. Haha. Kakaunti lang ang inilabas naming mga teaching cage kaninang tanghali. Matapos makuha ang ilang kwalipikadong mga lobster. Ibinalik namin ang 2 inahing may itlog. Ilalagay din ito. Ngayon ay maglalagay tayo ng isa. Maaaring isang dagat na ito kinabukasan. Hindi isang warehouse. Ang dagat ay ang ating yaman. Kilala ko siya. Noong ilang taon na ang nakalipas. Dahil sa kulay ng mata, pinagtawanan siya ng mga bata. Ngayon, tumangkad na siya. Maihawak siyang isang brochure ng paaralan ng paglalayag. Nakapasok ako. Magaling. Balang araw, gusto ko ring magmaneho ng barko. Una, kailangan kong matutunan ng mabuti. Wala akong takot sa pagiging bata mo. Natatakot akong hindi mo ito igalang. Hahaha, Lauhi. Narinig ko na nakapasok na sa teknikal na paaralan sa lungsod ang bunso mo. Nagtapos na. Kailangan na rin bang pumasok sa ating cold chain? Warehouse Management Technology. Hahaha. Iyan ay, sabi ni Shenzi, kapag nakatapos na ang sariling tao, iiwanan ang pwesto sa bodega para sa kanya. Pagod ka ba? Hindi pagod. Sulit. Paano na sa susunod? Ipagpatuloy ang paglalayag sa dagat. Magpatuloy sa pakikitungo sa tao. Ipagpatuloy ang pagpapalawak ng daan. Talagang simple lang. Haha. Ang pagiging simple ay pangmatagalan. Hahaha. Lalim ng gubat. Suwan. Salamat sa inyo sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ang pagkakataon ay pinaghihirapan mo mismo. Mula ngayon, aalagaan ko ang bangka 2. Aalagaan ko rin ang sarili ko. Kaya't magtrabaho ng mabuti. Kung wala ito, wala sanang ganito ngayon. Kung wala ka, hindi ka ako matapang na sumakay sa barko. Isa lang itong luma na barko. Kung wala ka sa pampang na naghihintay, baka hindi rin ako makakatagal ng ganito. Lin Shin, lalong lumalakas ang iyong pagsasalita ngayon. Hahaha. Sa mga ilaw na iyon, may kay Ahay, may kay Xiaozeng, may kay Lin Qiang, at mayroon ding mas maraming kabataan sa nayon. Noong bata pa, sabi nila malas ang aking asul na mata. Pagkatapos, sabi nila umalis na ako sa bangka ng pamilya Lin. Walang anuman. Ngayon, tinatawag nila akong hari ng blue-eyed lobster. Ngunit ang pinakagusto ko ay ang sarili kong pangalan. Sa mga susunod na araw, tiyak na magkakaroon pa ng unos. Tiyak na nandyan pa rin ang mga bahura. Pero alam ko na kung saan ako pupunta. Pumunta sa lugar na may liwanag. Pumunta sa tamang daan. Pumunta sa lugar na makakapaghatid sa lahat. Pumunta sa lugar na makakauwi tayo.